Ginamit mo lang ba ako? Nagsawa ka ba saglit kay Earl? Rico, pwede ba wag natin pag-usapan dito yan? Bakit? Natatakot ka na baka malaman ni Earl na nagpalipat-lipat ka sa amin dalawa? Sinayang ko lang ang panahon at pagmamahal ko sa'yo. Rico, Pero okay na ako. I've already moved on. hindi ko na kasi kaya to eh. Gusto ko nang sumaya. Earl, magpakasal na tayo. Why don't you tell me the good news? Tuloy na yung kasal namin ni Sofia. Hindi madali ang papasukin mo. Kasal yan eh. Gusto kong maging masaya si Earl. Pero ayaw ko namang kapalit yon, yung kaligayahan mo. Good evening. Si Cesar Dizon po ito. Yung private investigator nyo. Oh, napatawag ka? May dapat kayong malaman at kailangan natin magkita. Gusto mo ba samahan kitang mag-therapy? Wala naman akong gagawin today. Huwag na lang. Ayoko namang bawat kilos ka na lang. Kailangan kitang istorbohin. Kaya ko na to. Salamat na lang. Sigurado ka ba? Yep. Thank you. Dito na lang. Let's face it. Earl? Sophia? Si Tessa ba yun? Hi! Hello? Dalaw ka. Kasi pinuntahan ko yung client natin. She lives nearby. Alam mo na, PR purposes. And she gave you vitamins. Oh, salamat. Sa pharmaceutical company din pala siya. Well, anyway, if you like them, you can order straight from her. Okay, thank you. You're welcome. Sorry kailangan ko na umalis. Late na ako sa therapy ko. Oh, that's fine. Okay. Go ahead with your plans. Oh, dahan-dahan lang. Yep. Okay lang ako. Alright. You take care, Yeah, ha? thanks. Bye. Drive safely. Sophia, by the way, I heard tuloy na yung kasal niyo ni Earl. Congrats, ha? Salamat. Finally, na-realize mo na rin na kayo talaga ni Earl para sa isa't isa. You know, Rico, sa tingin ko dumaan lang yan sa buhay mo para mas patibayin kayong dalawa. Well, anyway, I have to go. I have to see Rico. You know, he's very needy. Bye! Joanna? Anong tinatago mo? Wala po, Daddy. Ito naman nakikita ko eh. Ano ba yan? Pero mag-promise ka muna po sa akin na hindi ka magagalit. Sige. I promise. Sorry po, Daddy, Alam ko po kasi na gusto niya na matanggal sa isip ko si Tita Sophia. Pero hindi ko po kaya Namimiss mo na ba talaga siya? Yes, Daddy, kasi she's like my real mommy. Mabait, loving, pero ang gusto ko, maging happy family tayo. Hindi... Look, baka hindi na kasi mangyari yun. Ha? Bakit po? Well... Your Tita Sophia's getting married na. At magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Kaya, look, kailangan na natin tanggapin na hindi mo na siya magiging mami. At hindi na rin siya magiging parte ng pamilya nito. Okay na ka Mas dito. patanggalan lang po ng musika. Dati. Ako na bahala dito, B-Boy. Salamat. Okay, sir.
Sir, Ah. morning. Yeah. Po ka. Ay, thank you. Oh. Sabi mo may bago kang natuklasan kay Sandra Navarro. Ano yun? Sir, una sa lahat, hindi Sandra Navarro ang pangalan niya. Ano pangalan niya? Ang tunay niyang pangalan ay Maricar Santos. Sofia, wala na ba talagang pag-asa si Rico? Hindi na ba magbabago yung isip mo dyan sa kasal na yan? Hindi na, ate. Panindigan ko na tong desisyon ko na to. Nalulungkot ako sa nangyari sa relasyon niyo ni Rico. Alam mo, pagkatapos ng kapatid ko, ikaw lang talaga yung nagustuhan kong pumalit sa kanya. Ate, pasensya ka na. Sorry kung nabigo kita dahil iniwan ko si Rico. Pero naiintindihan mo naman siguro kung bakit si Earl yung pinili ko, di ba? Oo naman. Ang sa akin lang, sana kahit hindi pinili yung tinidikta ng puso mo, maging masaya ka pa rin. Ayoko naman makita kitang malungkot. Parang kapatid na rin kita. Sana nga, ate. Okay, so ang ibig mo sabihin, nagpanggap lang siyang Sandra Navarro ang pangalan niya pero Maricar Santos ang tunay niyang pangalan. Yes, sir. At batay na rin dun sa investigasyong ginawa ko doon sa binigay niyong picture sa akin, medyo natagalan ako dahil walang nagmatch na Sandra Navarro dun sa litrato niyo eh. Pero nung nakausap ko yung kaibigan kong pulis, kinumpirma niya na si Maricar Santos ang nasa litratong yon. At kasama siya dun sa mga namatay sa pagsabog ng bus. Ito po yung litrato. Ito po. Yan din po ang pagkakaalam ng pamilya niya. Natukoy mo na pamilya niya? Yes, sir. At katulad ng sinabi niyo, kasal siya. Meron siyang asawa. At ang pangalan ng asawa niya ay si Rico Santos. Eto, sir. 7 taon na sila kasal bago nangyari ang aksidente. At meron silang isang anak na babae na nagngangalang Joanna. Asawa siya ni Rico. Sigurado ka ba rito? Sir, nandito na lahat ang preba. At batay na rin sa investigasyon ko, si Rico Santos ay kasamahan nyo sa trabaho. Yes. Siya ang CFO ng kumpanya ninyo Oo. na malaki ang investment mo doon. Oo, alam ko na to. Pwede ko nang kunin to. Ha? Sige, sir. Okay. Okay. Good job. Ito yung pera. Sir, mukhang sobra-sobra wala tayo sa pinag-usapan natin. Sa tandaan mo, meron tayong confidentiality agreement. Pangahawakan ko ang sinabi niyo, sir. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko na bibilangin. Maraming salamat, sir. Una na ako. Joanna, mahal, ayan na, nandiyan na si Denden. Sinundo ko na ng maaga sa school para makapag-play kayo, ha? Huwag na malungkot. Opo, tita. Halika, Joanna. May bago kaming dance sa school. Ituturo ko sa'yo. Ate, pasensya na lang kung lagi ko kayong inaabala.
Kung lagi ko yung kinukulit na dalhin dito si Denden para makasama si Joanna. Medyo ano kasi, sobrang naapektuhan sa pagkalayo ni Sofia. Oo naman, naiintindihan ko. Tsaka alam ko na hindi lang si Joanna ang apektado rito. Ate, ako, kaya ko naman eh. Si Joanna lang talagang iniisip ko. Masyado siyang umasa kay Sofia. Nagkita nga pala kami kanina ni Sofia. Tuloy na yung kasal niya eh. Rico, sana wag mong mamasamain na nakikipagkita ako sa kanya. Ewan ko ba? Sa maigsing panahon na nagkakilala kami, tinuring ko talaga siyang kapatid na eh. Kahit nga sinabi niya sa akin na hindi niya ako maiimbita, gusto ko pa rin siyang tulungan. Naiintindihan ko naman yun eh. Pati si Sofia, ganun ang tingin niya sa'yo. Parang kapatid ang turing niya sa'yo. Salamat, naiintindihan mo. Ngayon ikakasal na siya, nanunumbalik sa akin ng alaala ni Maricar. Ang saya-saya niya nung ikakasal siya sa'yo. Parang nauulit lahat eh. Yung lahat ng ginawa ko nun kay Maricar, ginagawa ko ngayon kay Sofia. Ate, magkaiba pa rin sila, di ba? I mean, minahal ako ng totoo ni Maricar. Kaya, buong puso siya nagpakasal sa akin. Si Sofia, sinabi niya sa akin na mahal niya ako, pero iba pa rin ang pinili niyang pakasalan. At katulad ng sinabi niyo, kasal siya. Meron siyang asawa. At ang pangalan ng asawa niya ay si Rico Santos. Earl? Yes. Sorry, may ginagawa ka ba? Wala. Ano lang to. May pinag-aaralan lang akong bagong procedure. Gagawin ko kasi sa isang pasyente. Pero makakapaghintay naman. Ano yun? May problema ba? Wala naman. Earl, alam ko masyado na akong nagiging makulit. Pero pwede bang mas bilisan natin ang pag-prepare para sa wedding natin? Yes. Gusto ko nang mapabilis ang kasal natin. Pumapayag ka na ba? Absolutely. Alam mo, na-realize ko, ikaw yung babae, ikaw dapat yung masusunod. Gusto mo ng simpleng wedding? Fine. Simpleng wedding. Gusto mo tayo lang, okay lang sa akin. Kahit hindi na tayo mag-invite ng maraming kaibigan, kasama na si Rico at Tessa dun. Hindi mo na sila iimbitahin sa kasal? Bakit nagka-problema ba kayo? Well, to be honest, pagkatapos mag-skandalo si Tessa sa engagement party natin, it's not gonna be the same. Wala na akong tiwala sa kanya. Kahit nagkaayos na tayong lahat, sinabi niya na may affair kayo ni Rico. Kahit hindi totoo yun, pinag-uusapan tayo ng lahat ng tao. So ayokong pagchismisan tayo ng mga tao sa sarili nating wedding pag nandun si Rico at Tessa. Do you agree? Oo, naiintindihan kita. Unless importante sa'yo na nandun si Rico sa kasal natin. Ha? Hindi. Siyempre hindi. Okay lang na wag mo na silang imbitahin. Hindi naman kailangan nandun sila sa kasal natin. That's settled. Hey, we should check out that French brand na nagbukas dun sa bagong mall. You know, I think they have really nice clothes.
Mukhang tapos na ata ang Semana Santa ng buhay mo ah. From sorrowful mystery, moving on ka na. At ngayon, gusto mo na mag-shopping. Of course. You know, that felt like an endless agony when I thought that I lost Rico again to Sofia. But as the saying goes, sa simbahan pa rin ang tuloy ng mahaba naming prosesyon. She is finally getting married. At mas excited ka pa sa bride, ha? Oo naman. You know, I need the beauty rest for my best friend's wedding. Kailangan kong i-prove sa kanya na mas maganda ako kaysa sa kanya. I need to be glamorous that day. Oh, I am so gonna rain on her parade. Ay, look at this. Ito, maganda, no? Nice dress, no? Yeah. Black, fierce, glamorous. I can still remember the look on Maricar's face when I went to their wedding in my morning attire. But no, I'm not gonna go to Sofia's wedding para magluksa. I am there to party and to celebrate. Dahil at last, makukuha ko kay Sofia ang hindi ko nakuha kay Maricar. Ito yung pasyenteng sinasabi mo. Mukhang mahirap nga itong pinapagawa. Well, for some personal reason, gusto niya operahan ko yung mukha niya. But naman, as you can see, parang magiging ibang tao siya after the surgery. That is against our Hippocratic oath. I mean, gusto niya palitan ko mukha niya. God, this is crazy. Di mo na ako tulad ng ibang doktor dyan that, you know, defies the law and plays God. Sabihin mo, lumapit na sa iba. Hindi natin tutulungan. Mababae talaga. Anyway, kamusta na si Sofia? I couldn't believe it when I heard that she ran away again. Marami lang gumugulo sa utak niya noon. But she's okay now. She's back. Back for good. It's good. Anyway, hindi kaya may unti-unti bumabalik yung mga memories niya. In most cases kasi sa mga taong may amnesia, ang most recent memory ang nauunang bumalik. Ganun ba? Yeah. For example, in Sofia's case, ang most recent memory niya would be her 1-year absence before the accident. Di ba? Oo, tama yan. Hindi kaya pare na may nakarelasyon si Sofia before that time. Kaya lagi ang gulo ng isip niya, tangka siyang umalis. Alam mo, kahit posible yun, sigurado ako na wala pang bumabalik na kahit ano sa alaala ni Sofia. Pero possible na bigla siya makaalala. Eh what if may minahal siya ibang lalaki? That would complicate matters. Lalo na ikakasal kayo. Aren't you threatened? Look. I'm sorry kung masyado kitang pinapraning. But my point is, what if biglang makaalala si Sofia at makaharap niya ang taong that mattered to her before? Unless the guy is committed to someone else already, just like Sofia will be pag ikinasal kayo. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Eh, Manang, hinihintay ko kasing dumating si Earl. Sabi niya kasi mag-therapy lang siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuuwi. Yung palang sinabi niya. Oho. Eh, iniisip ko nga, Manang, baka masyadong nakakasama yung panay na pag-therapy niya. Sabi ko nga sa kanya, huwag niyang madaliin yung paglakad niya. Ay nako, sa kabila ng mga nangyayari, nagmamalasakit ka pa rin kay Earl. Napakabuti mo. Alam mo, Manang, nagalit po ako kay Earl noon. Lalo na nung nalaman ko lahat ng mga ginawa niya sa akin. Nung inilihim niya sa akin na sinasaktan niya pala ako dati. Kaya ako siya iniwan.
Pero alam niyo ho, napag-isip-isip ko na meron din naman akong kasalanan kay Earl eh. Yun eh, nung lihim akong nagmahal kay Rico. Ang mahalaga para sa akin, si Earl pa rin ang pinili mo. Nangako ho siya sa akin na hindi niya na ako sasaktan ulit. At yun naman ho ang pinanghahawakan ko. Siguro yung katapatan namin sa isa't isa ang magpupuno sa lahat ng mga naging pagkukulang namin noon. Ang bait-bait po talaga ng mami ko. She's the best. Talaga? Magaling po siya magluto, magaling po siya mag-ayos ng hair, at siya pa ang idol ko mag-play ng piano. Marunong siya mag-piano. Joanna? Joanna? Daddy! Baby. Earl, what brings you here? Pamalang. Anong umanang? Nasaan si Earl? Ay, yung alaga nyo, nagpatid dong sa bahay ni Sir Rico. Tatawagan na lang daw ako kapag susunduin na siya. Anong nagpahatid? Baka madisgrasya siya Manang, doon. Baka madisgrasya siya doon. Hindi ko gusto pumunta. Sa bahay ba ni Rico? Oo, wag ka mag-alala, Manang. Hindi yung maganda yan eh. Hindi maano yun. Diyos ko naman, pa-wheelchair pa nga yun eh. Nakakalakad naman. Mantakin mo, Manang, araw-araw kung binibipit yun sa wheelchair. Nagpipilay-pilay lang naman. Wag ka mag-alala kung magkagulo yun sa bahay ni Sir Rico. Kaya nung umbagan yun, mas malakas pa sa kalabaw yun eh. B-boy? Ay, ma'am. Anong sabi mo? Wala, ma'am. Wala, narinig ko parang may nabanggit kang Rico? Ano yung tungkol kay Rico? Hindi, ma'am. Si Rico yun, yung pinsan ko. Nangungutang sa akin. Yun yung nag-aalaga ng kalabaw. Ano? Anong kalabaw? Manang, si Rico yung binanggit ko nung isang araw. Yung nangungutang. Wala tayong Uy, Manang, sige na. Wala tayong kalabaw. Sige na, tama na yan. Nakala ko naman kung ano. Opo, yun nga yan. Doon lang ako sa loob, ha? Sige, ma'am. So, why are you here? It seems to me na ang dami mo yatang tanong sa anak ko tungkol sa dati kong asawa. Relax. Nagkataon lang na si Joanna ang inabutan ko at kunentuhan niya ako tungkol kay Maricar. Ang dami ko pa pong stories kay Tito Earl. Gusto ko pa pong pakita sa kanya yung mga ibang picture ni Mami. Baby, you should go to sleep na. It's late, ha? Yaya, pakiakit na si Joanna. Good night, po. baby. Good night, Daddy. Good night po, Tito Earl. Good night, Joanna. Sige na. Halika na, babe. Cute. Yeah. Cute. Earl, if this is about business, dapat sa opisina mo ako kinuusap. Huwag dito sa bahay ko. Relax. Actually, ang totoo niyan, nasiraan ako eh. Diyan lang sa kanto. So, naisipan ko na puntahan muna kita. Tukol, may pakay naman ako sa'yo. It's not about business. It's personal. Si Sofia nandyan ba? Wala yata, sir. Sunod mo na sa kwarto. Wala naman siya eh. Okay, sir. Earl? Kaya mo na mag-isa? Para ito na lang ilagay mo sa utak mo. Wala ka ng karapatan kay Sofia, wala ka ng kalaban-laban kay Earl. Siyang pinili, siyang panalo. Bakit, Rico? Hindi mo ba maatim na makita si Sofia na ikakasal? Ang problema. Napapanaginipan ko si Joanna at saka si Rico at parang sa panaginip ko parang ako si Maricar. Ikaw nga si Maricar. Dahil kung sino at ano ka man dati, lahat yun nabura ko na. Dahil akin ka na ngayon.